merong lumalabas na mga balita, parang hindi kumukonekta yung pagkakaaresto dito kay Franco Mabanta at doon sa totoong kwentong lumalabas sa media. Habang tumatagal ay dumadami ang tanong ng taong bayan. Dati na pala yung video, dati na rin yung reklamo. Bakit biglang ngayon nagkaarestuhan? Dati ang nagrereklamo di umano ay si Tambaluslos mismo. Ngayon parang lumalabas ang nagrereklamo ay yung kanyang mga staff na lang or yung mga nakapaligid sa kanya. So habang palabo ng palabo tapos gawang rekto pa yung pera. Nako, pag-uusapan natin lahat yan. Ang importante, sino ang nasa likod na ito? Nana ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng 4 na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso. Okay, puntahan muna natin dito yung kay Mabanta ha. Kasi ito po yung usapin na, una, bakit napakalaki naman ata? Hindi po ako sa nag-aano ha. Kung ang usapan lang, 300 million, parang overpriced naman ata. Ganyan ba kalaki channel niya? Ako, ito sa akin lang ha. Tayo po naman ayaw nating magyayabang. Pero sige, tingnan po ninyo yung YouTube ng PGMN, pati Facebook. Mas mataas pa ang views ni Banat Bay. Tapos maniningil ka 300 million? Let's assume, totoo, yung 300 million na pangingikil nitong si Franco. Pambihira. How much more yung mainstream media na halos himuri na ang puwet ni Tambaluslos, halos himuri na ang puwet ni Bongbong Marcos. Kasi nga sabi ito po may interview po kami. At naibulong sa akin. Bubulong ko na rin sa inyo ng isang kilalang political analyst. Lalabas po yan sa interview namin. Tingnan nyo po ang mainstream media. Kayo na mag-observe. Lalo na yung mga kilala. More than half, 70-80% ng kanilang balita tatama sa Duterte. Konting-konti lang. Kung titirahin man nila, mema lang. Mema sabi na tumatama kay Bongbong, mema lang na tumatama kay Tambaluslos. Minimal na minimal. Pero lahat halos ng balita tama. Kung hindi kay PRRD, tama sa Duterte, tama kay Sara, tama sa mga DDS. Di isipin ninyo yung presyo nun. Hindi ba kayo nagtataka? Pero kung ako, opinion kong tatanungin, lalo tuloy ako nagdududa sa 300 million. Parang hindi ka pa. Ano ba yung channel niyan? Bago lang din naman. Ganun ba siya kalakas? Hello? Di ba? I mean, I don't know. No? I may be wrong. Pero kung views lang ang pag-uusapan natin, puro lang yung pangalan. Wala yan sa reach. Di ba? Tuloy natin. Kaso. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN. Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme. Well, yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it because we are gonna go after this fake news, these fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts against her, and she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity. Nitong Webes din ng gabi ay tinurnover na sa NBI detention facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta. Bandang 1:00 na ng madaling araw nitong Biyernes natapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Okay, ito balikan natin ditong kay Mabanta. Diyan kay CJ Hero wala akong pakialam diyan. Doon tayo sa ulo. Okay, itong kay Franco Mabanta. Ang sana sa NBI, maayos lang yung pagkakatrabaho. Okay? Salute ako sa iyo, sir. Kung yan ay ginagawa ninyo para matigilan yung pangingikil. Ako, sasabihin ko na dito sa aking channel, I'm against sa ganitong klaseng media. Yung attack, collect, defend, collect, o kung tawagin na ACDC o yung mangongolekta. So kung ganyan po ang atake nito si Matibag, wala tayong pag-uusapan. Salute ako sa iyo. Kung kinakailangan, ibitay mo yan, si Mabanta, yan si Franco, sige
sige lang. Wala ako, hindi kasi baka sasabihin na naman, dinidikit yan sa DDS, dinidikit yan sa Duterte, hindi po. Huwag nyo pong gamitin doon sa mga gumagamit na mga loko-loko. Huwag nyong idikit kay PRRD yan. Hindi po kay PRRD yan. Mas kaibigan niya ni Bongbong Marcos. Okay? Hindi po yan DDS. Sa katunayan, may tanong pa nga. Ito, tinanong ni tinanong ito. Abangan po ninyo doon sa interview namin. May tanong si Sir Jack doon sa aming ini-interview, kaya lang hindi nasagot ng maayos. Pero tanong ko na rin sa inyo, na-rehab ba yan si Franco? Anong connection nun, Coach Oli? Sinabi ni Aimee na gumagamit lulong yung kanyang kapatid. Ngayon, kung na-rehab yan si Franco, siguro mas konektado sila. Kasi kung lang, hindi ko naman sigurado, kaya nga it was a question ni Sir Jack. Kung na-rehab yan, mas close kay Bongbong yan. Ayaw ni PRRD ng gumagamit. Diba? Kung hindi naman, di okay lang. Diba? Anong punto ko dito? Hindi ko pinagtatanggol. Ang pinagtatanggol ko dito yung klase ng paghuhuli. Dahil sinasabi ni Matibag, kukunin niya na yung mga ganitong mainstream media. Ay, mga ganitong klaseng media. Teka muna, wag pong ganon. Kasi ginawa daw nila kay Jason sa, di ba? Kine-question pati yung sinasabi nito ni etong si Guanzon, no? So, sa akin, hindi ako pabor na i-isolate ninyo. Kasi tandaan nyo po, ngayon maraming lumalabas na mga video banat kay Sara. At talagang libelous. Talaga namang, humanda kayo pag upo ni BP Sara. Hindi naman, sinabi ni BP Sara yan at alam naman sa Davao yan. Hindi po mapaghiganti si Sara. Pero talagang papatupad niya yung batas. Yun po, libelous, sobra banat kay Sara. Pag yun hindi nyo pinansin, ano yan? Diba? Hindi po tayo patas. Kung puro ang aarestuhin, yung mga pumupuna. Tatandaan po natin, karapatan po magsalita ng social media. Hindi lang mainstream kasi parang binabanggit naman niya, unfair sa inyo dahil kayo mga mainstream media kayo ay membro ng KBP. Wag pong ganun. Diba? Nasa 2026 na tayo, sir. Baka akala nyo nasa 1973 pa tayo. Wag pong ganun. Talagang may social media. Hindi po porket na hindi member ng KBP, hindi ka na pwedeng magsalita. Wala naman nakalagay sa konstitusyon, if you are not a member of KBP, you are not a media. So, mabuhay na po kayo sa 2026. Ang pinupunto natin dito, patas lang. Diba? Dapat doon po tayo. Kasi kung paghuhulihin lang ninyo yung nagsasabi ng kabaluktutan at pangit na ginagawa ng gobyerno, kayo mismo ay nilalabag na po ninyo ang konstitusyon. You better as well mag-martial law na kayo. Sa akin lang kesa silent martial law. Magpakalalaki na kayo doon. Manindigan na kayo na gano'n ang gusto ninyo. Huwag kayong magsasalita ng laban sa gobyerno. Martial law tayo. At least nagpakalalaki kayo. Nagkapakatotoo kayo. Kesa yung sasabihin nyo hindi tayo martial law pero aktong martial law. Diba? Basta kayong manghuhuli na alam naman ninyo mali yung warrant. Diba? Or puro na lang mga pumupuna. Karapatan po. Nasa konstitusyon po ang karapatang magsalita at pumuna sa gobyerno. Pero ito ang usapin dyan. Franco, kung walang drama yan, ilabas mo na kasi yung video. Yan ang problema kasi yung laging may hawak, ayaw ilabas. Di po ba? Yan po ang nakakapagpaduda. At ang malaking tanong ngayon, tumingin kayo sa mainstream media, anong nangyari dito sa hulihan na ito? Sino ang kumukumpas dito? Ako, isa lang ang sagot ko at uulitin ko. Pag lumutang na masama ang Duterte rito, masama si Tambaluslos dito, tapos ligtas ang Pangulo, moro-moro yan, galing kay Bongbong Marcos. Siya kumukumpas dyan. Kasi hindi naman po pwede. Lalong-lalo na pag hindi na ilabas yung video, dahil pag nailabas yung video, positive ang taong bayan. Pag itinuro si Tambaluslos, definitely matuturo si Bongbong Marcos. Siya ang nag-a-approve ng budget Hindi na, si Saldico? Party list? Huwag nga tayong maglokohan, di ba? So dito makikita natin yung kumpas, yung drama. So ilabas nyo na yung video. Magkaalaman na. Ako pinoprotektahan natin dito yung karapatan ni Franco. Yung manner ng pagkakahuli dapat dumaan sa due process. Pero babakbakan ko rin yan pag hindi nyo nilabas yung video na yan. Dahil ang hinahanap ng taong bayan ay hindi yung kumita ka. Ang hinahanap ng taong bayan, kung may alam ka na katarantaduhang ginagawa ng gobyerno, ituro mo. Yun po ang issue. Wala tayong kampi-kampihan dito. Kahit pa sabihin natin na ikay malapit. Ako hindi po malapit sa akin yan. Kunwari kamag-anak ko pa yan. Tsuhin ko. Wala akong pakialam. Diba? Pero hindi yan malapit. Ni hindi ko nakaka-text yan. Ni hindi ko pa nakita sa personal. Ni hindi ko kakilala yan. Maliwanag. So wala po tayong pagtatanggol. Hindi po ganyan yung mga DDS na sinasabi ninyo. Pero kaduda-duda yung dramang nangyayari na yan.